may be very tough, it can give you pain. Sometimes your reality can even get you down. You may try to escape through dreams and fantasies. You gotta face the truth and try to work it out. That's why I'm telling you, don't you run from reality. Don't you run from reality. No, don't you run from reality. You gotta face every day like it is. You may say that life has been really hard on me. There is no hope, no light that I can see. Let me tell you, friend, about Jesus Christ, my Lord. The Bible says He is the one reality. That's why I'm warning you, don't you run from reality. Don't you run from reality. No, don't you run from reality. You gotta face every day like it is. Don't run from reality. Don't you run from reality. No, don't you run from reality. You gotta face every day like it is. Don't run from reality. Don't run from reality. No, don't run from reality. You gotta face every day like it is. It may be very tough, it can give you pain. Sometimes your reality can even get you down. You may try to escape through dreams and fantasies. You gotta face the truth and try to work it out. That's why I'm telling you, don't you run from reality. Don't you run from reality. No, don't you run from reality. You gotta face every day like it is. You may say that life has been really hard on me. There is
says He is the one reality. That's why I'm warning you, don't you run from reality. Don't you run from reality. No, don't you run from reality. You gotta face every day like it is. Don't run from reality. Don't you run from reality. No, don't you run from reality. You gotta face every day like it is. Don't run from reality. Don't run from reality. No, don't run from reality. You gotta face every day like it is. It may be very tough. It can give you pain sometimes. Your reality can even get you down. You may try to escape through dreams and fantasies. You gotta face the truth and try to work it out. That's why I'm telling you, don't you run from reality. Don't you run from reality. No, don't you run from reality. You gotta face every day like it is. You may say that life has been really hard on me. There is no hope, no light that I can see. Let me tell you, friend, about Jesus Christ, my Lord. The Bible says He is the one reality. That's why I'm warning you, don't you
Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na walang kapares, walang katulad at walang kapantay. Magandang gabi po sa lahat ng aming mga kapatiran dito po sa probinsya ng Cavite. At lalo tigit dito po sa Paliparan 1, 2 at 3. At atin din pong binabati ang mga kapatiran sa ibayong dagat na taga-subaybay sa programang ito ng Jesus Miracle Crusade Independent Ministry. Ito po ang inyong abang lingkod, Pastor Ray Dayabon, bumabati sa inyong lahat. Tayo po muna ay manalangin sa pagbubukas po ng ating pong spiritual, virtual Bible study. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakila at mapagpala po naming Ama, Diyos sa kataas-taasan, Diyos sa pinakamakapangyarihan sa lahat ng mga. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa isang dakilang pagkakataon na ang iyong mga salita ay mai-ere sa himpapawid sa pamagitan po ng live streaming. Sa gabing ito, aming dakilang Diyos sa mangbanal, sa pangalan ng Jesus. Pagpalain mo po, mahal na Panginoon, ang bawat detalye o bawat yugto ng aming pong spiritual, virtual Bible study. At maging ang mga patutuo ng aming minamahal na mga kapatiran, pagpalain po ninyo, at ganoon din ang makikinig, mahal na Panginoon. Sa gabing ito, kumilos po kayo mainam, maghimala po kayo sa lahat po ng aming minamahal na mga taga-subaybay, tagapakinig sa programang ito ng Jesus Miracle Crusade Independent Ministry. Ito pong aming samot panalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng Jesus. Amen. At bago po tayo makaririnig ng mga pinagpalang patutuo at ebanghelyo, tayo po muna ay makinig ng isa pong papuring awitin.
Jesus. Tunay po napakasarap po makinig ng mga papuring awitin po para po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa ating pong pagpapatuloy, ang paglulahati, padadakilan at pagpaparangal ay tanging lamang po sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako po ay bumabati na isang mapapalang gabi po at pagbibigay galang sa nanguna at sa nangasiwa po sa banal na gawain pong ito, ang ating pong beloved pastor, Tito Ray de Yawon, at sa kanyang pong buong pamilya at buong sambahayan. At rin po binabati na isang mapapalang gabi ang lahat ng ating mga minamahal na mga kapatiran, and to our beloved brethren in other country are watching tonight. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at sa ating pong mga baguhang manonood na patuloy pong sumasubaybay ng banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Welcome po sa unang gabi ng spiritual na programa ng banal na gawain pong ito, ang Virtual Bible Study. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tayo rin po ay nagpapaabot ng ating pong paggalang at pagbati po sa ating pong mga minamahal na mga nangunguna sa mga iba't ibang stations po ng banal na gawain pong ito. Mayroon po tayong gawain po sa La Purisima Nabua, Camarines Sur na pinangunahan po ng ito ng ating beloved Pastor Alan Lomeda. Gayon din po sa dako po ng Dumangas, Iloilo sa pangunguna po nating beloved preacher Michael Bita and beloved preacher Gilson Velasco. And likewise po sa dako po ng San Felipe, Zambales na ito naman po ay pinangunahan ng ating beloved Pastor Joel Bistudio. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa gabi pong ito, tayo po ay makakarinig ng mga pinagpalang patotoo. Patotoo po na ang anak po ng Diyos. At tayo rin po makakarinig ng mga papuring awitin para po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At tayo rin po ay makakarinig. Higit sa lahat po, ang Ebanghelyo, kaligtasan, nadadalhin po ng ating beloved pastor po sa gabi po ito. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kayo rin po ay aming hinikayat for your prayer and counseling. You may call us sa mga number po na ito, 0951-8975-3961. Ganyan din po, maaari mo pong tawagan ang 0930-3863-2603. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at sa ating lahat ng mga beloved Facebook viewers. Kayo po ay aming hinikayat na inyo pong suportahan at tulungan po ang banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. You can send your love offering, your tithes and love offering through GCash na makikita niyo po sa inyong screen sapagkat wala po kayong salapi na ibibigay po sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na hindi niya po bibigyan ng ganti. Kaya pagpalain po kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At tayo po darako sa testimony portion na kung saan ating po matutunghayan at mapapakinggan ang ating mga pinagpalang mga kapatiran na magbahagi po ng kanilang mga pinagpalang pagtuos sa gabi po ito. Na sinasabi nga po sa banal na kasulatan mula po sa aklat ng Juan, kabanatang 19, talatang 35. At ang nakakita ay nagpatotoo, at ang kanyang patotoo ay totoo, at nalalaman niyang siya nagsasabi ng totoo, upang kayo naman ay magsisampalataya. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, kanila pong aalalahanin, bubulay-bulayin ang makabutihan ng himala papapala na simula na kanyang tagapin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus bilang Diyos at hari ng kanilang buhay na sa mga patotoo pong ito na doon po nila na itataas na luluhati ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at sa pamamagitan po ng mga patotoo pong ito, doon lang po nagpapatunay na ang Diyos na pinaglilingkuran sa banal na gawain pong ito, buhay at totoo. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya po pinaghahanda ko po ang mga sumusunod na magbahagi po ng kanilang mga pinagpalang patotoo sa gabing pong ito. First is our beloved sister Yoli Barte, followed by beloved sister Shine Polo. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang lahat po ay aking niniyahan po na makinig na mainam sa bawat na magbabahagi po ng kanilang mga pinagpalang patotoo sa gabi po ito upang lubusan ko po yung pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Without further ado, I would like to call on our first attestant to give her testimony, our beloved sister Yoli Barte, to open our testimony portion. Next, our beloved sister Shine Polo. Sabihin niyo, okay na.
Okay na. Isa pong pinagpalang gabi sa ating lahat. Ang pinakamataas na papuri, pagdakila at parangal ay tanging para sa Panginoong Hesus lamang. Salamat din po sa ating beloved pastor, sipag na pastor at matyagang pastor. Salamat po sa inyo. At higit sa lahat, pinasasalamatan ko po ang ating mahal na Panginoon dahil sa himala na ginawa niya sa aking buhay. Noon po, ini-invite po ako ng ating beloved pastor, subalit sobra pong tigas ng aking kalooban. Subalit ang sabi po ng ating beloved pastor, kung talagang mahal ka ng ang mahal na Panginoon, paalalahanan ka niya. Kaya ganoon po ang nangyari sa akin. Within 2 weeks time, pinaalalahanan po ako ng ating mahal na Panginoon. Hindi ko po alam na ganoon na po pala kalala ang aking karamdaman. Labas-pasok po ako sa hospital. Halos naubos po lahat yung pinaghirapan ko. Dahil ang aking pong karamdaman ay diabetes, napakadami na pong komplikasyon. At hindi po lingid sa lahat na ang diabetes ay halos wala na pong curement. Subalit, salamat po sa ating mahal na Panginoon dahil meron pong isang kapatid na nagpunta sa bahay at ang sabi ay kung pwedeng puntahan ako ng ating beloved pastor. Yun naman po ay pinaunlakan ko. Salamat po sa ating mahal na pastor at higit sa lahat sa ating mahal na Panginoon. Dahil sobra pong tiyaga ng ating beloved pastor, lagi niya po akong pinagpe-pray over. At sa bawat pray over po, totoo po na naramdaman ko na talagang buhay ang ating mahal na Panginoon sa gawain ito. Dahil kada pray over po niya, isang kagalingan po ang nangyayari himala sa buhay ko. Simula po noon, tinanggap ko ang ating mahal na Panginoon bilang Panginoon, Diyos at Hari ng aking buhay, tagapagpagaling ng aking karamdaman. Salamat po sa ating mahal na Panginoon. Dahil simula po noon, dahil ako nga po ay bedridden, hindi na po ako makatayo, at meron pa po akong vertigo. Salamat po sa ating mahal na Panginoon dahil sa tiyaga po ng ating beloved pastor, unti-unti po ako nakabangon, nakadalo po ako sa ating gawain. Salamat po sa ating mahal na pastor. Higit sa lahat sa ating mahal na Panginoon. Simula po noon, naglingkod po ako sa ating mahal na Panginoon. Hanggang ngayon po, tunay po na talaga sobrang dakila ng ating mahal na Panginoon. Dahil sa kalagayan ko po, ngayon po, nakaabot na po ako ng kulang-kulang 8 years sa gawain ito. Salamat po sa ating mahal na Panginoon. Tunay po na napakadakila ng ating mahal na Panginoon. Tunay po na talagang andyan po yung kalakasan. Patuloy na paggabay niya sa akin kahit hindi po ako karapat-dapat. Subalit napakabuti po ng ating mahal na Panginoon. At doon din po sa karamdaman yun, andoon din po yung nagkasugat po yung aking paa sa gilid, sa baba, sa taas po ng paa ko. Subalit talaga pong wala na akong kakayahan para anuhin sa ospital. At higit sa lahat, nung dinala po ako ng hospital, tinanggihan na po ako ng doktor. Ang sabi po ng doktor, ayaw na nilang maglinis ng sugat ng aking paa dahil nabubulok na po. Subalit, wala pong imposible sa ating mahal na Panginoon. Tunay po na ang Panginoon sa gawain po ay buhay. Salamat po sa ating mahal na Panginoon dahil ang sabi nga po ng doktor ay maghanda na ako ng 100,000 bawat isang paa. Subalit, hindi po nangyari yun dahil sa pananampalataya po sa ating mahal na Panginoon at pagtanggap sa Kanya bilang Panginoon at Hari ng aking buhay, tagapagpaligtas po ng aking karamdaman. Salamat po sa ating mahal na Panginoon dahil through prayers lang po, gumaling po yung mga paang yan. Hindi po ako nakapaglabas ng pera para ito ay putulin. Salamat po sa ating mahal na Panginoon dahil tunay po na sa gawain ito, talagang buhay po ang Panginoon. Talagang grabe po ang himala sa akin ng mahal na Panginoon. Kaya ini-encourage ko po kayo, mga kapatid, mga kaibigan, kapitbahay, na pakinggan niyo po ang tinig na to. Pakinggan niyo po ang virtual Bible study namin. Kung meron po kayong time, pwede po kayong dumalo upang masaksihan niyo po ang himala ng ating mahal na Panginoon sa gawain ito. Tunay po na talagang grabe po ang himala ng mahal na Panginoon sa gawain ito. Isa pong pinagpalang gabi sa ating lahat.
Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. God bless you po. Beloved Sister Yoli Barte, para po sa inyong pinagpalang patotoo na binahagi po ngayong gabing ito. Inyo po napakinggan ang pinagpalang patotoo po natin, beloved Sister Yoli, na dati po siya, na tinawag po siya sa kanyang karamdaman, na meron po siyang diabetes, at nagkaroon po ng komplikasyon, nagkaroon po siya ng vertigo. Nandoon po na hindi na po siya makalakad, siya po isang bedridden. Ngunit na kanyang tanggapin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang posible sa tao ay walang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapatuloy lang po na sa kanyang buhay ay kumilos po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. At sa ating pong pagpapatuloy, tayo po yung muling makinig ng mga papuring awitin para po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lead me, Lord. Lead me by the hand and help me face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord. Lead me all my life. Walk by me across the lonely roads that I may face. Take my arms and let your hand show me the way. Show the way to live inside your heart all my days, all my life. You are my light, you're the lamp upon my feet. All the time I know I need you there. You are my light, I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Lead me, Lord. Lead me, Lord. Even though at times I'd rather go alone my way, help me take the right direction. Take your road. Lead me, Lord, and never leave my side. All my days, all my life. You are my light, you're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are
Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat sa mapapuring awitin na alay po natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. For our announcements, patuloy po kayo naming inaayahan na kayo po'y tumutok at sumubaybay po sa banal na gawain pong ito ng Jesus Miracle Crusade Independent Ministry for our virtual Bible study. Nagaganapin po every 8 o'clock in the evening hanggang 9:30 po in the evening. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat po nating mga minamahal na mga kapatiran, sa ating pong mga sumusubaybay na ating mga minamahal na mga kapatid sa banal na gawain pong ito, sa spiritual na programa ng banal na gawain pong ito. Tayo po ay maglaan, bigyan po natin ng oras at panahon po ang pagdalo po sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ito po ang schedule po ng banal na gawain po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Every Friday, tayo po nagsisimula po ng 1:00 ng hapon, at while in every Sunday naman po, tayo po nagsisimula ng 7:00 po ng umaga. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya po malugod namin hinihikayat at inayayan po sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, located at near Barangay Hall, Paliparan 2, Dasmariñas, Cavite. Come and be blessed. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa ating pong pagpapatuloy, tayo po ay muling makakarinig po ng mga pinagpalang patotoo po ng ating mga minamahal na mga kapatiran. Patunay lang po sa mga patotoo pong ito, doon po yung pagkilos po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kanilang buhay. At ang buong pagkakataon po ay binibigay ko na po sa ating beloved sister Shine Polo. Praise the Lord po. The highest praise, honor, and glory belong to our dearest Christ Jesus. At mabati rin po ako ng isang pagpalang gabi po sa ating beloved pastor, Kuya Ray Dayawan, to his whole family. At mabati rin po ako ng isang pagpalang gabi sa ating beloved brethren, especially po sa ating viewers po sa gabing ito. Isang mapagpalang gabi po. Praise the Lord. Nagpupulit ng kapasalamat po ako sa ating pinakamamahalap ni Jesus. Naisa rin po ako sa nakakilala sa ating pinakamamahalap ni Jesus. Praise the Lord. Nakilala ko po ang ating pinakamamahalap ni Jesus since 2007 mga minamahal. At doon nga po sa unang dala ko, hindi ko po lubos maunawaan ang gawain ito. Ngunit andun nga po sa pagpapatuloy nga po mga minamahalan. Diyan nga po na yung aking beloved brother nagkaroon nga po ng karamdaman. At lahat nga po napunta na po ng hospital, maging sa quack doctors. Ngunit wala pong kagalingan ng aking mahal na kapatid. Ngunit andun nga po yung aking mga loved ones na unang nakakilala sa banal na gawain ito. Sila nga po ay nag-share ng salita ng mahal na Panginoon sa aking beloved parents. Andun nga po na pinaunlakan nga po nila yung paanyayang ito. At tunay nga po nung tinanggap nilang ating pinakamamahalap na Jesus, nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahalap na Jesus. At nung time na nga po yun mga minamahalap, ang tinatanggap nilang ating pinakamamahalap na Jesus, ako nga po yung nagbabantay sa aking beloved brother sa dako ng hospital. At doon ko po unang nakita yung himala ng ating pinakamamahalap na Jesus, na nung nabaptize nga po ng aking beloved parents, andun nga po yung aking beloved brother na ilang araw na po, mahigit na 1 linggong hindi kumakain, hindi na uminom ng tubig, ang dextrose lang po mga minamahal. Andun nga po nakita ko yung himala na mahalap na ngayon na biglang bumangon po siya mga minamahal at tumingin na pagkain. Andun nga po na sabi kong hindi makuha ng doktor yung karamdaman ng aking mahal na kapatid. Ngunit tunay nga po yung himala ng ating pinakamamahalap ni Jesus. Talagang andun nga po kumilos sa ating buhay. Praise the Lord. At andun ko po napatunayan na totoo nga po ang Diyos sa gawain ito. Praise the Lord. Na lahat ng karamdaman ay kaya niyang pagalingin. Praise the Lord. At nung time na yun mga minamahal, nagkaroon po ako ng pananampalataya sa ating pinakamamahalap ni Jesus. At nung gawain ako'y dumalo, tinanggap ko rin po ang ating pinakamamahalap ni Jesus. Nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahalap ni Jesus. At andun nga po, nakamtan ko rin po ang kagalingan ng aking mga karamdaman dahil ako din po isang sakitin din po mga minamahal. Mayroon po akong UTI, mahina po aking immune system. Pag nalamigan po ako talagang
sumasakit po ang aking sikmura, nahihimatay po ako pag sobrang init. Ngunit andun nga po nung tinanggap ko po ang ating pinakamamahalap ng Jesus, lubos po akong pinagpala ng ating pinakamamahalap ng Jesus. Pinagaling niya po ang aking mga karamdaman, praise the Lord. At maging nagkaroon nga po ako ng mga anak, andun nga po nagkaroon nga po ako ng bukol sa aking right breast. At andun nga po na muli po pinakita ng ating pinakamamahalap ng Jesus ang kanyang kapangyarihan. Sa gawain ito, praise the Lord, andun nga po na ang aking right breast namumula na po na parang kamatis. Although nagpapa-breastfeed po ako, talagang pinatingnan ko po sa doktor para malaman ko po yung aking karamdaman. At andun nga po maraming reseta. At sinabi nga po na sa resetang ito, titingnan nga po kung ito'y gagaling aking bukol sa aking right breast. Ngunit andun nga po na isang gamot, wala pa akong binili. Talagang nanampalataya ko sa ating pinakamamahalap ng Jesus na siya lamang ang tanging magpapagaling sa akin. Andun nga po na hindi po ako binigo ng ating pinakamamahalap ng Jesus sa aking panalangin. Tinugon niya po yun, mga minamahal. At aking bukol sa aking right breast, mga minamahal, na tunaw po yun sa himalang kapamaraanan ng ating pinakamamahalap ng Jesus. Maging sa aking mahal na anak, mga minamahal, nakaranas po yun ng convulsion. Andun nga po na nanigas na po ang kanyang buong katawan. Andun na nangitim na po ang kanyang bibig. Ngunit sa panalangin lamang, mga minamahal, tunay nga po na yung paninigas ng kanyang katawan, talagang sabi nga ng mga taong nakapaligid sa amin, dalhin na sa hospital, kung ano-ano nga po binibigay sa amin na gamot. Ngunit andun nga po sa dami ng tao, hindi po kaming nahiya na manalangin sa gitna nila, mga minamahal. Talagang tunay nga po na ang himala ng ating pinakamamahalap ng Jesus, muli po namin naranasan, praise the Lord, andung aking mahal na anak, muli pong binalik ng ating pinakamamahalap ng Jesus, naging normal po ang kanyang katawan, muli po siyang magayong paninigas na wala na po, praise the Lord. At tunay nga po na napakabuti ng ating pinakamamahalap ng Jesus. Sino nga po hindi maglilingkod sa ating pinakamamahalap ng Jesus, na kung lahat ng aking karamdaman, lahat ng ating mga kahilingan sa ating pinakamamahalap ng Jesus, ang kanyang tutugunin, praise the Lord, kaya hindi po kalugihan ang maglingkod sa ating pinakamamahalap ng Jesus. Maging sa ating mga viewers, mga minamahal, hinihikayat ko po kayo na try nyo pong dumalo sa gawain ito. Talagang pararanas po ng ating pinakamamahal na Panginoon ang kanyang mga himala at pagpapala sa inyong buhay. Kaya ang lahat na papurit pasalamat ay tanging sa ating pinakamamahalap na Jesus po lamang. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved Sister Shine Polo, para po sa inyong pinagpalang patotoo na binahagi po ngayong gabing ito. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na sinasabi nga po sa aklat ng Jeremias, Kabanatang 33, Talatang 3, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at may hirap na hindi mo nalalaman. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pagtawag na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa kanyang karamdaman, ang kanyang mga samot-saring karamdaman, kagaya po ng bukol po sa kanyang breast, na doon po yan. Sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na kanyang tinanggap ang ating pinakamamahal na Panginoon bilang Hari Diyos at ng kanyang tagapagligtas ng kanyang buhay, na doon po, pinagaling po yan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kung maniwala po tayo sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, tunay pong kikilos sa ating buhay ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ating po napakinggan sa gabi pong ito ang mga pinagpalang patotoo ng ating mga minamahal na mga kapatiran. Ito po ay nagsilbing kalakasan at karoon ng spiritual po natin sa paglilingkod po natin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ano pa po mga minamahal pong mga kapatid, sa lahat na sumusubaybay sa gabi pong ito na po ang pagtawag na ating pinakamamahal na Panginoon sa inyo upang inyo po ang paglingkuran ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at maging anak po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, kaya lahat po ng papuri, pagsamba at pasasalamat ay tangi lamang po sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At muli po tayo makakarinig ng mapapuring awitin na alay po natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. The splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice.
ating salamat sa Lead me, Lord. at sa pagkakataong ito, Lead me by the hand and help me face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. sa ibayong dagat. Muli magandang gabi sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon at patuloy po tayo mga minamahal ko mga kapatid sa ating pong spiritual virtual Bible study. At sa gabing ito tayo po ay mag-aaral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. At bago po natin sisimulan ang pag-aaral, tayo po na ay panandali ang manalangin. Dakila at mapagpala po naming Ama, Diyos sa kataas-taasan, Diyos sa pinakamakapangyarihan sa lahat ng banal, sa matabi sa pangalan ng Jesus. Sa gabing ito, salamat po, mahal na Panginoon. Salamat sa mga patutuo, sa mapapuring awitin. Salamat po, mahal na Diyos, sapagkat niloob po ninyo ng spiritual, virtual Bible study ay lathala, mahal na Panginoon. At sa gabing ito, langisan mo po ang mga salita ng buhay, kayo hindi pa bang lingkod, sapagkat sa kana akin lamang wala pa akong magagawa. Mahal na Diyos, kayo po maglagay ng mga salita sa aking labi at papagyamanin niyo po ang mga salita ng buhay na mamutawi sa labi ko, Diyos, at lahat na makikinig. Buksan mo po ang kanilang kamalayan na maintindihan at maunawaan ang kahalagahan ng pamumuhay at pagsunod sa iyong mga salita. Sa pangalan ng Jesus, ito pong aming samot panalangin. Amen. Sa gabing ito, mga minamahal kong mga kapatiran at mga taga-subaybay sa programang ito ng Jesus Miracle Crusade Independent Ministry, nais ko po mga minamahal na ating pong tatalakayin sa gabing ito ang about po sa Powerful Church, ang makapangyarihang iglesia, sapagkat sa panahon po natin ngayon, sang-ayon po sa Security and Exchange Commission, ang rehistradong relihiyon ay umaabot po ng 7,000 o higit pa. Samantalang iisa lang ang Biblia, mga minamahal ko mga kapatid, subalit ang nakapagtataka, bakit umabot po ng ganong karami ang relihiyon sa ating pong bansa. Sa madaling salita, mga minamahal ko mga kapatid, bagamat iisa ang Biblia, subalit meron pong iba't ibang uring paniniwala ang bawat nagtatatag ng iglesia. Sa gabi pong ito, mga minamahal, ay ating pong aaralin ang patungkol po sa makapangyarihang iglesia, Powerful Church of God. Sangayon po sa banal na kasulatan, dito po sa aklat po ng Mateo, ang kabanata po ay 16, ang talata ay 18. Ganito po ang ating mababasa, mga minamahal, kanila, mga Bible reader. Pakibasa, beloved Brother Marvin. Amen. Praise the Lord. From the book of Matthew, chapter 16, verse 18. And I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Amen. Pakitagalog po. Amen po. Mula po sa aklat ng Mateo, kabanatang 16, talatang 18. At sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Purihin ang Diyos. Ang sabi po, mga minamahal ko mga kapatid, and I say unto thee, thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Malinaw po ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal ko mga kapatid, sa talatang ito, ang nangungusap po ay ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. At ang kausap niya po ay si Pedro. Ang sabi niya po, ikaw Pedro, sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Sa ibabaw ng batong ito, meron po siyang tinutukoy na bato. At ang batong ito, mga minamahal kong mga kapatid, sang-ayon po sa aklat po ng Korinto, 10:4, ang batong ito ay si Kristo. Ang sabi po rito, mga minamahal kong mga kapatid, in the gates of hell shall not prevail against it. At ang pintuan ng mga Hades, ang sabi po rito, pintuan ng mga Hades ay hindi magsisipanaig laban dito. Dito pa makikita po natin, mapapansin natin, na ang itinayong iglesia
ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo ay iglesia na kung saan ay iglesyang makapangyarihan. Sa panahon po natin ngayon ay napakaraming iglesia, napakaraming simbahan, mga minamahal ko mga kapatid. Buksan po natin mga banal na kasulatan sa unang Korinto 10:4. From the book of 1 Corinthians chapter 10 verse 4. And did all drink the same spiritual drink, for they drank of that spiritual rock that followed them, and that rock was Christ. Tagalog po. Amin po, mula po sa aklat ng unang Korinto, kabanatang 10 talata po ay 4. At lahat ay nagsiinom ng isang inumin ding ayon sa Espiritu, sapagkat nagsiinom sa batong ayon sa Espiritu na sumunod sa kanila, at ang batong yaon ay si Kristo. Purihin ang Diyos. Ang sabi po mga minamahal kong mga kapatid, ang batong yaon ay si Kristo. Yung pong pagkatatag, nito pong sinasabi ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, sapagkat sinabi niya kay Pedro, ikaw Pedro sa ibabaw ng batong ito. Yung pong binabanggit, batong ito, at nabasa naman po natin sa unang Korinto 10:4, ang tinutukoy pong bato ay si Kristo. So, ito pong iglesia mga minamahal na itinatag sa batong si Kristo, ito po ay makapangyarihan. Ito po yung makapangyarihan mga minamahal kong mga kapatid, sapagkat ang sabi po rito, and the gates of hell shall not prevail against it. Ang pintuan ng mga hadis, ang ibig sabihin nito mga minamahal ko mga kapatid, ito yung kalagayan o lugar ng mga demonyo. Ito yung lugar ng mga masasama at mga makasalanan, mga minamahal ko mga kapatid. Ngayon, kung tayo po ay nasa totoong iglesia ng Diyos, mga minamahal, anumang gawa ni Satanas, anuman ang gawa ng diablong si Satanas, ay hindi magsisipanay laban sa totoong iglesia ng Panginoon. Sapagkat sa panahon pong ito, mga minamahal ko mga kapatid, napakarami pong iglesia. Sang-ayon po sa Security and Exchange Commission, nasa 7,000. Subalit hindi po malaman kung ano nga ang tama. Alam niyo po ba mga minamahal ko kapatid, yung pong nasa totoong iglesia, ito po meron pong mga pagbabago. May mga pagbabago. Sapagkat hindi kayang baguhin ng isang tao ang kanyang buhay kung si Kristo'y wala sa kanya. Hindi kayang baguhin ng isang tao ang kanyang masamang buhay tungo sa banal na buhay kung ang Diyos na totoo na si Kristo ay wala sa kanya. Ito po ang sinasabi ni Kaulong Korinto 5:17. From the book of 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Wherefore come out from among them. 2 Corinthians 5:17. Again, from the book of 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. Mula po sa aklat na ikalawang Korinto, kabanatang 5 talata po ay 17. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Ang sabi po mga minamahal, sino mang na kay Kristo ay mga bagong nilalang. Ang sabi po diyan, therefore if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. All things. Yung mga lumang bagay, yung masamang bagay, sabi, pass away. Behold, all things are become new. Yung mga lumang bagay, yung masamang bagay, lumipas na. Ang sabi po rito, ngayon, sila'y pawang naging mga bago. Mga minamahal ko mga kapatid, sa mga panahon pong ito'y dapat po nating hanapin yung totoong iglesia ng Diyos. Sapagkat sa panahon po ngayon, napakarami pong tinatawag na imitation church. Alam niyo po ba yung imitation church? Mga gaya-gaya, ang tawag po dyan is powerless church. Mapakarami po sa panahon yan. At ito pong ating na kung saan established by our loving Savior Jesus Christ.
Mga minamahal ko mga kapatid, dapat po tayo mabilongs po sa tinatawag na True Church of the Living God. At magkakaroon po tayo ng totoong pagbabago sapagkat hindi po natin kayang baguhin ang ating mga sarili. Lalo na sa mga panahong ito na malapit na naman ang Kapaskuhan at pag pumasok po ang tinatawag na bagong taon, meron po tayong tinatawag na New Year Resolution. Ito po yung mga panata na magbabago na, hindi na mabababae, hindi na magsusukal, hindi na magmamadyong, hindi na iinom ng alak. Maraming mga panata. Pagka papasok po ang tinatawag na bagong taon, ang tawag po dyan resolution, New Year Resolution. Pagka binabanggit po natin ang salitang ang ibig po sabihin ito, mga minamalay, paulit-ulit lang, again, again, again. Wala hong pagbabago. Lahat po yan ay meron po kanya-kanyang mga reliyon, meron kanya-kanyang sekta at denominasyon na kinagisnan. Subalit mga binamahal ko mga kapatid, sa gabing ito, ating po tinutuklas at hinahanap yung totoong iglesia na tinatag ng ating pinakamamalaban ni Jesucristo. Malalaman po natin at makikilala natin ang totoong iglesia na tinatag ng ating pinakamamalaban ni Jesucristo. Pag tayo po'y nabilong po rito, o tayo napasanib dito, tayo nakasama rito, naging member po tayo rito, makikita po natin at mararanasan natin ang totoong pagbabago. Meron pong pagbabago, katulad po ng ating pong narinig kanina, mga patotoo, mga minamahal ko mga kapatid. Yun po'y hindi po binayaran, hindi po sinuhulan. Sila po ay nagkusang loob na sila'y magpatotoo sapagkat yun po ang ginawa ng Diyos sa kanilang buhay. Katulad po ng ating beloved Sister Yuli, mga minamahal ko mga kapatid. Meron po siyang kinaaniban na simbahan. Subalit hindi niya po nakita ron yung pagbabago, hindi niya naranasan yung pagbabago, hindi niya naramdaman at hindi niya naranasan kailanman yung kagalingan. Kundi bagkos, mga minamahal, nagkaroon po siya ng malalang sakit. At ang sakit ito ay diabetes. Totoo pong ang kanya pong paa ay talagang bumabaho na sapagkat sa tindi po ng sakit na diabetes. Wala pong lunas, mga minamahal ko mga kapatid. Narinig naman po natin, mga minamahal, ang sabi nga po ng doktor, para siya po ay makalma doon po sa tinatawag na sakit. Yung kanyang diabetes, kinakailangan putulin. Puputulin yung kanyang binti, mga minamahal. Sa bawat putol, 100,000. Ay 2 binti po yun, di 200,000. Pagka naputol na po yung left and right na kanyang binti, siya po'y magiging inutil na, naka-wheelchair na lang. So ang ginawa niya mga minamahal, ay nagpasya siya na wag na lang, sapagkat kung siya po'y magiging inutil, magiging baldado, wala rin kwenta. So yun po naging dahilan, hinanap niya ang ating pinakamamahal na Panginoon, natatagpuan niya po mga minamahal sa kawaing ito ng Jesus Miracle Crusade Independent Ministry. At siya po'y pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa loob lamang ng 1 buwan na kanyang pagsamba, mga minamahal kong mga kababayan at kapatid, siya po'y pinagpala at pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Siya po ay umabot na po ng 6 years, mahigit, na naglilingkod. Hindi na po bumalik yung kanyang karamdaman. To God be the glory. Iyan po sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya nga sabi po ng ating pinakamamahal na Jesucristo, "Thou art Peter, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." Alam niyo po mga minamahal ko mga kapatid, ito pong kapangyarihan ng True Church of the Living God, ito po ay nasa totoong paglakip at pangangaral ng totoong ebanghelyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po sinasabi mga minamahal kong mga kapatid, sa aklat po ng Marcos, ang kabanata 16 ang talata po ay 15. Ang sabi ng ating pinakamamahal na Jesucristo, "Go ye and told the word and preach the gospel to every creature, and he that believeth and is baptized shall be saved." Ating pong basahin. Ang sabi po ng aklat po ng Marcos, kailan? From the book of Mark, chapter 16, verse 15. And he said unto them, Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved, and he that believeth not shall be damned. Tuloy. 17. And these signs shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils.
they shall speak with new tongues. They shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. Amen. Purihin ang Diyos. Tagalog po. Mula po sa Aklat ng Marcos, Kabanatang 16, talata po ay 15. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, datapwat ang hindi sumampalataya ay parurusahan. At lalakip ang mga tandang ito sa magsisampalataya, magpapalabas sila ng mga demonyo, sa aking pangalan, magsasalita sila ng mga bagong wika, sila'y magsisihawak ng mga ahas, at kung magsiinom sila ng bagay na makamamatay sa anumang paraan ay hindi makasasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa taong sa may mga sakit at sila'y magsisigaling. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malinaw po sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal ko mga kapatid, ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo sa kanyang mga alagad, ang sabi, magsiyaw nga kayo sa buong sanglibutan at ipangaral ang ebanghelyo. Ebanghelyo, gospel. Ang sabi po rito, and he said unto them, go ye and told the world and preach the gospel to every creature. And he that believeth and is baptized shall be saved. And he that believeth, binabanggit po yung believeth, yung maniniwala, yung sumasampalataya, mga minamahal, at mabautismuhan, ang sabi po rito, maliligtas. So yung pong pinaniniwalaan, mga minamahal ko mga kapatid, yung ebanghelyo ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Sapagkat yun ang sinabi ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo sa kanyang mga alagad. Ang sabi niya, yumaon nga kayo sa buong sanglibutan, ipangaral ang ebanghelyo sa buong kinapal, ebanghelyo. At ang maniniwala sa ebanghelyo, ang sabi po rito, at mabautismuhan, ay maliligtas. So napakahalaga po ng paniniwala sa ebanghelyo, mga minamahal ko mga kapatid. At ang ebanghelyong ito ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ang ebanghelyong ito ay kalaki po ang kapangyarihan. Ang sabi po rito, unang-una sabi po rito, ang maniniwala at mabautismuhan ay maliligtas. Ang opposite naman po dito, ang sabi rito, but he that believeth not shall be damned. Pag hindi po sumampalataya o maniwala sa ebanghelyo, ang sabi po rito ay mapapahamak. Ito po ang mga tanda, mga minamahal ko mga kapatid. Ito po tinatawag na signs and wonders. Ang sabi po rito sa 17, and these signs shall follow to them that believe. Ang mga tandang ito ay susunod, lalakip sa mga sumasampalataya. Ang sabi po rito, in my name shall they cast out devils. Sa aking pangalan, na sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, na ginagarantiya niya doon sa kanyang mga alagad, na sabi niya, sa aking pangalan ay magpapalayas kayo ng mga demonyo. So yan po yung nangyari. Ano po ba yung mga demonyo? Ang mga demonyo, mga minamahal ko mga kapatid, hindi po yan tumutukoy lamang kay Satanas, kundi yung mga demonyo, sabi diyan, ito yung mga gawain ng demonyo, magbigay ng sakit, magbigay ng karamdaman. Malinaw po ang sabi ng banal na kasulatan dito po sa aklat po ng Juan, ang kabanata po ay 10, ang talata ay 10. Ganito po ang ating mababasa, mga minamahal. The thief cometh not, but for to steal and to kill and to destroy. Okay, pakibasa. 10:10. From the book of John, chapter 10, verse 10. The thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy. I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. Okay. Mula po sa Aklat ng Juan, Kabanatang 10, talata po ay 10. Hindi po nga parito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw, at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Amen. Ang sabi po mga minamahal ko mga kapatid, hindi po maparito ang magnanakaw, mga minamahal, kundi para pumatay, magsira, at pumuksa. So yun ang gawain ni Satanas. Yung gawain niya, mga minamahal, magbigay ng karamdaman, sirain ang buhay ng tao, sirain yung kapayapaan na ninanasa ng tao, sirain ang kanilang pamilya. So maraming paraan si Satanas magbigay ng katulad po sa panahon po natin ngayon. Lagana po tinatawag na COVID. Ang tao po ay talaga pong hirap na talagang gustong takasan at iwasan
ito pong tinatawag na COVID, ito pong mga viruses. Pero ang isa lang pong paraan para tayo makaiwas dyan, mga minamahal ko mga kapatid, at tayo maprotektuhan ng 24/7 walang katapusang protection. Ang kinakailangan po natin ay ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Kaya dapat po tayo po'y mabilong, mga minamahal ko mga kapatid, umasanib at maging miyembro ng totoong iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Ulitin ko po, napakarami pong simbahan ngayon, mga minamahal. Sangayon po sa Security and Exchange Commission, nasa 7,000 mahigit, mga minamahal. At kung lahat yan ay totoo, mga minamahal, dapat malaya na tayo sa COVID-19. Dapat malaya na tayo sa viruses. Pero ilan lang ang totoo, mga minamahal. Ilan lang ang totoo. Maraming ang tumatawag sa Diyos, marami ang nakaanib sa iba't ibang uring simbahan, subalit hindi totoo at hindi nagpapakatotoo. Ngayon, kung tayo po'y masasama sa gawaing totoo na itinatag ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, ang totoong gawain ng tinatag ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, ang lahat ng mga kapatiran dyan, lahat ng miyembro, lahat ng mananampalataya ay totoong may pagbabago. Amen? Kapag ikaw ay nasa totoong gawain ng Diyos, kinakailangan may pagbabago ka. Sapagkat kung ikaw ay nagsasabing ikaw ay nasa gawain ng Diyos, meron kang reliyon, meron kang sekta o denominasyon, subalit wala ka naman pagbabago, sasabihin ko sa iyo, ang iglesia na yung kinabilangan, ito yung tinatawag na imitation church. Ang tawag diyan, powerless church. So, kinakailangan po natin true church of the living God na pinanahanan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At ito po yung nagaganap. Ang sabi po rito, and this shall follow them that believe in my name shall cast out devils. Ulitin ko po, yung devils po, mga minamahal ko mga kapatid, mga minamahal, maraming gawain yan. Sakit karamdaman, pumuksa, pumatay, sumira, yan po ang gawain yan, mga minamahal ko mga kapatid. At ang sabi po rito, they shall speak with new tongues. Sa 18, ang sabi po rito, they shall take up serpent, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick and they shall recover. Kaya nga po yung mga pinagpipray po namin dito, ay lahat po ito pinagpalat, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. At bukas po ng gabi, makaririnig po ko ulit ng mga patotoo ng mga kapatiran, pinagpala ng Diyos, pinagaling ang karamdaman, nilutas ang kanilang problema, tinugon ang kanilang mga panalangin, mga minamahal ko mga kapatid. Yan po yung taglay ng kapangyarihan ng Ebanghelyo ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Ito po sinabi ni Pablo. Ang sabi ni Pablo sa aklat po ng Roma, ang kabanata po ay 1, talata 16, ganito po ang ating mababasa. From the book of Romans, chapter 1, verse 16. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. Mula po sa aklat ng taga-Roma, kabanatang 1, talata po ay 16. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griyego. Amen. Ang sabi po ni Apostol Pablo, mga minamahal ko mga kapatid, datapot hindi ko ikinahihiya na ipangaral ang Ebanghelyo. Ganon din kami, mga minamahal kong mga kababayan at kapatid, hindi namin ikinahiya na ipangaral ang Ebanghelyo sapagkat ito po ang taglay ng Ebanghelyo, ito po may kapangyarihan. Ang sabi ni Pablo, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Merong kapangyarihan ito na magliligtas, mga minamahal ko mga kapatid. At ang katagang pagliligtas ay hindi lamang pagliligtas sa isang bagay. Kaligtasan sa napakaraming bagay, mga minamahal kong mga kapatid. Kaligtasan sa sakit na COVID, kung ano man yan, cancer, leukemia, asthma, diabetes, ulcer, lahat ng uri ng karamdaman. Mga minamahal ko mga kapatid, kapag tayo ay tumanggap sa Ebanghelyo ng ating pinakamamahal na Jesucristo, maliligtas po tayo. Ang Ebanghelyong ito'y makapangyarihan. Taglay po itong kapangyarihan. Was na ikaw talig na ng palataya, mapapalaya ka sa lahat ng uri ng sakit karamdaman. Lalong-lalo na yung pong mga naka-quarantine. Yung naka-quarantine na nandiyan, umaabot ng 14 days.
Dahil hinihintay yung kagalingan, hinihintay nila na sila ay maging normal. Kung kayo nakikinig sa gabing ito, manalig at panampalataya, sa Diyos walang imposible. Kayo'y manalig sa Ebanghelyo. Kaya nga sabi ng ating ni Pablo, hindi ko ikinahiya na ipangaral ang Ebanghelyo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos. Tandaan po natin, ito ang kapangyarihan ng Diyos. Nasaan ang kapangyarihan ng Diyos? Nasa Ebanghelyo. Was ang Ebanghelyo, tinanggap mo. Tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo, ang kanyang salita. Tinanggap mo siya bilang Panginoon Diyos at Hari ng iyong buhay. Tinitiyak ko po 100%, walang mintes, gagaling ka sa sakit, kung anumang sakit meron ka. Malulutos ang problema mo at ang panalangin mo'y pakikinggan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yun po ang dala ng Ebanghelyo ng Panginoon eh. Kaya nga sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aklat po ng Mateo, ang kabanata 11, talata 28, Come unto me all that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Lumapit sa akin lahat ng mga napapagal, mga nabibigat ang lubha. Anong pangako ng Panginoon? Bibigyan ko sila ng kapahingahan. Basahin po natin. Mateo 11:28. From the book of Matthew chapter 11 verse 28. Come unto me on all that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Tuloy. Take my yoke upon you, and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto yourselves. Amen. Mula po sa aklat ng Mateo, kabanata po ay 11, talata po ay 28. Magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at mga nangabibigat ang lubha. Ito niyo po, mga minamahal, sabi po, magsiparito sa akin kayong lahat mga napapagal at nabibigat. Hindi lang ito salita, mga minamahal ko, mga kapatid. Dito po sa talatang ito, ang nagsasalita rito ay ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Nagbibigay siya ng garantiya. Nagbibigay siya ng garantiya. Sabi niya, lumapit sa akin. Pakiulit mo nga, mahal kapatid. Magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangagbibigat ang lubha. Magsiparito kayo sa akin, mga napapagal at nabibigat ang lubha. Ang ating kalagayan ngayon, lalo na yung mga tinamaan nito pong mga viruses na ito, mga minamahal, itong viruses. Kung ano-anong viruses, COVID-19, virus, Delta virus, kung ano-ano, mga minamahal ko mga kapatid. Tandaan po natin, mga minamahal, merong Diyos na po pwedeng magpagaling sa atin. Ang sabi po, magsiparito sa akin, kayong mga nabibigatan at napapagal. Tuloy, kapatid. Aking pagpapahingahin. Pagpapahingahin po tayo. Ano sabi diyan? Pagagalingin tayo. Marirelax ka, pagagalingin ka. Hindi lamang yung karamdaman mo. Kung meron kang problema, lulutasin ng Panginoon yan. Kung meron kang mga dasal na hindi na napakikinggan, maaring mali ang panalangin mo. Sa oras na ito, kapag ka tinanggap mo ang dakilang Ebanghelyo na siyang para ng Diyos upang tayo iligtas, kasama na po yung inyong mga problema ay lulutasin ng Panginoon, karamdaman ay pagagalingin, at bibigyan ka ng kaginhawahan ng ating pinakamamahal na Diyos. Tuloy. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Amen. Napakaganda po ng pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ayaw ko ba bakit ang tao, ayaw nila nung proseso ng Diyos. Ang gusto nila yung proseso nila. Ang gusto kasi ng tao yung madalian. Ang gusto ng tao instant. Pero ang Diyos may proseso. Pero ang proseso ng Diyos, mga minamahal, tiyak at sigurado. Ang kinakailangan lamang, matuto tayong magpakumbaba sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga sabi po, mga minamahal ng 2 Chronicle, chapter 7, verse 14, If my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. So napakagandang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon eh. Ang kailangan lamang, ang sabi niya, if my people which are called by my name shall humble themselves, ang kinakailangan natin, magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Yun lang kailangan natin. Pagka tayo nagpakumbaba, carry na po yan. Ang ibig sabihin, mga minamahal ko mga kapatid, tayo po ay saludo sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal. Pakibasa nyo nga po. Tagalog muna. Mula po sa aklat ng ikalawang taga-kronika, kabanatang 7, talata po ay 14.
Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin, Kung ang aking bayan na tinatawag sa aking pangalan ay magpakumbaba at manalangin. Magpakumbaba at manalangin. Tuloy. at hanapin ang aking mukha, At hanapin natin ang mukha ng Panginoon. Alam niyo ba yung mukha ng Diyos? Hindi po ito larawan ng DI. Hindi ito larawan ng mga rebulto na nakikita natin sa altar. Ang ibig sabihin ng mukha rito, mga minamal, ito po yung katwiran ng Diyos. This is the righteousness of God. Ito po yung katwiran ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang mukha, ang ibig sabihin nito, mga minamahal ko mga kapatid, katwiran ng Diyos. Kung meron ka mang katwiran pantao, alisin mo na yung katwiran pantao. Katwiran na ng Diyos ang isakbat po ninyo. Tuloy. at talikuran ang kanilang masamang mga lakad. At tatalikuran natin ang ating mga masasamang lakad. Akin ngang didinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Purihin ng Diyos. Ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, kung tayo matutong magpakumbaba at manalangin at talikdan ang masasamang lakad, ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos, pakikinggan ang ating mga panalangin. Kailangan po natin magpakumbaba sa Diyos, mga minamahal. Alam niyo ba yung larawan ng pagpapakumbaba? Ito po ay ang pagsunod ayon sa utos ng Diyos. Lalo na kapag araw po ng linggo may gawain. Huwag natin uunahin yung ating mga sarili. Kapag araw ng linggo, yan po yung araw ng Panginoon, dapat tayo po nandoon sa pananambahan. Larawan niya ng pagpapakumbaba. Yang siste, kapag medyo relax ang katawan, walang nararamdaman, may ang mga pangangailangan ay naririyan lang sa kanila, so nakakalimutan ng Panginoon. Naalala lang ang Diyos kapag nandun na po sila sa tinatawag na crucial moment. Nandun na sila sa paghihirap. Huwag po tayong ganon, mga minamahal. Para hindi na po natin sapitin yung pong mga paalala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Magtuloy-tuloy ang biyaya at pagpapala, ang magandang buhay sa atin. Tayo po naman ay magpatuloy din naman na sumunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin ang Diyos, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal kong mga kapatid, sa gabing ito, mahalaga po ang pagtanggap natin sa mahal na Diyos. Lalo na sa aming minamahal na mga taga-subaybay na bagong taga-subaybay sa programang ito ng Jesus Miracle Crusade Independent Ministry. Ito po ang spiritual virtual Bible study. Malaking bagay po ito, mga minamahal. Ito lang ang makatutulong sa atin. Makatutulong sa atin sa malaganap na sitwasyon, sa napakahirap na sitwasyon sa ating bansa. Ang tanging paraan lamang, mga minamahal, upang tayo mapalaya at maibalik ang normal na pamumuhay sa ating bansa, ang kailangan natin ay ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Si Kristo lang ang daan. Siya lang ang daan, buhay at ang katotohanan. Sino man ay hindi makaparoroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. At ang sabi po, mga minamahal mga kapatid, ang sabi po ng Gawa 4:12, ang sabi 4:12 ng Gawa, Acts. From the book of Acts chapter 4 verse 12. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Amen. Amen. Mula po sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 4, talata po ay 12. 12. At sa kaninumang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Amen. Sa kanino mang iba'y walang kaligtasan, sapagkat walang ibang ibinigay sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas, kundi ang pangalan lamang ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa gabing ito, mga minamahal ko mga kapatid, narinig po natin ang taglay na kapangyarihan ng Ebanghelyo. Sa gabing ito, kapag tinanggap mo ang Panginoong Kristo, ang kanyang salita, may gagawin ng Panginoon sa buhay po ninyo. Pagpapalain po kayo at makarireceive po kayo ng siguradong kagalingan, kalutasan ng problema, katugunan ng panalangin.
Tanda po natin, ang sabi po ng banal na kasulatan, mismo ng ating Panginoon Jesucristo, siya lang ang daan, buhay at ang katotohanan. Hindi po natin kailangan ng reliyon, hindi natin kailangan ng reliyon o anumang sekta o denominasyon. Ang kailangan po natin ang relasyon sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Sa gabing ito, mga minamahal ko mga kababayan at mga kapatid, sa lahat po ng aming pong taga-subaybay sa programang ito, especially doon po sa mga baguhan, saan man kayo naroroon, ano man ang kalagay at katayuan po ninyo, kailangan nyo po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Hinihiling ko po, mga minamahal ko mga kapatid, itaas nyo po ang iyong mga kamay bilang pagsuko ng ating buhay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Tanggapin po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo bilang Panginoon, Diyos at Hari ng ating buhay. Itaas po natin ating mga kamay. Sumunod po kayo sa mga panalangin. Panginoong Hesus, ako po ay nagpapasalamat sa dakilang ebanghelyo na aking narinig sa gabing ito. Panginoong Hesus, tinatanggap kita bilang Panginoon, Diyos at Hari ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Dakila at pagpapala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat ng banal sa matamis sa pangalan ni Jesus. Mahal na Panginoon, Ikaw ang nakababatid at nakakaalam ng mga tumanggap sa iyo at nanalig na ng palataya sa iyo. Isulat mo po ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay, nawa ito hindi una't huli ng kanilang pakikinig o pagsubaybay sa programang ito. Nawa ito ang simulain, mahal na Diyos. Pagpalain mo po sila sa pangalan ng Jesus, sa pangalan ng Jesus. Isulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay, sa pangalan ng Jesus. Ito pang aming samot panalangin. Amen and amen. Sa gabing ito, mga minamahal kong mga kapatid, sa lahat po ng may mga taglay na karamdaman. Kung ang karamdaman nyo cancer, sabihin nyo, demonyo ng cancer, sapagkat si Satanas ang nagbibigay ng karamdaman. Kung ang karamdaman nyo po ay tuberculosis, sabihin nyo, demonyo ng tuberculosis. Kung yan po ay arthritis, ganun din po. At kung yan naman po ay virus, sabihin nyo, demonyo ng virus, lumayas ka sa akin sa pangalan ng Jesus. At mga minamahal ko mga kapatid, yung pong inyong kanang kamay, idaitin nyo po sa inyo pong cellphone screen, gadget screen. At ang kaliwang kamay ipatong nyo po sa inyong ulo, manalig kayo, manampalataya. Diyos walang imposible. Mga minamahal, manalig, manampalataya. Sa Diyos walang imposible. By faith, by miracle, ang inyong pong mga kahilingan, pangangailangan, problema, lahat ng yan po ay lulutasin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakila at mapagpala po naming Ama, Diyos sa makapangyarihan sa lahat ng banal sa matamis sa pangalan ng Jesus sa gabing ito. Mahal na Diyos, Ikaw po ang Diyos na amin pong sinasampalatayanan. Kami po ay sumasandig sa iyong kapangyarihan, Amang Banal. Sa pangalan ng Jesus, sa iyo walang imposible. Iunat mo po ang iyong mapagpalang kamay, ang lahat po ng aming mga taga-subaybay, mga kapatiran, maging sa ibayong dagat man, mahal na Panginoon, nanalig na ng palataya. Hipuin mo ang kanilang mataglay na karamdaman. Ano man ang kanilang karamdaman, ito man ay cancer, leukemia, asthma, diabetes, ulcer, tuberculosis, arthritis, viruses, ang lahat ng ito. Sa pangalan ng Jesus, amin pong pinagagaling sa pangalan ng Jesus. Lord, pagalingin mo po ang amin pong mga minamahal na mga kababayan, lahat po na taga-subaybay sa programang ito, mga nanalig na ng palataya, mahal na Diyos na sa oras na ito nakadaiti ang kanila pong kamay sa cellphone screen, hipuin mo po ang kanilang taglay na karamdaman, sa pangalan ng Jesus, sa pangalan ng Jesus, give them complete healing, complete deliverance in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name.
at tugunin mo ang kanilang mga panalangin, mahal na Diyos, anuman ang kanilang mga panalangin, anuman ang kanilang problema, anuman ang kanilang mga kahihilingan, mahal na Diyos, katagpuin mo po sa imalang kapamaraanan at pagpalain mo ang kanilang mga trabaho ng buhay, higit sa lahat ang kanilang pong physical na katawan at ang spiritual na buhay sa pangalan ni Jesus. Mahal na Diyos, pagpalain mo po ang lahat po ng taga-subaybay sa programang ito, ang mga kapatiran, sa pangalan ni Jesus, at kami balutin ng iyong 24/7 protection, Father in heaven, in the mighty name of Papa Jesus, in the mighty name of Papa Jesus. Bless us, O Lord, in the mighty name of Papa Jesus. Give us complete healing, complete deliverance, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Sa gabing ito, mga minamahal, manalig at manampalataya, na ang kagalingan ay inyo pong nakamtan, kalutasan ng inyong problema ay inyo na pong nakuha. Purihin ang Diyos, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Muli, mga minamahal ko mga kapatid, huwag niyo pong kaliligtaan, mga minamahal, ang ating pong banal na pananambahan every Friday, sa ganap po na 1:00 ng hapon hanggang 4:00 ng hapon. At sa araw naman po ng linggo, mga minamahal ko mga kapatid, tayo po ay nagsisimula 7:00 ng umaga, tayo po ay nagtatapos 11:00 ng umaga. Purihin ang Diyos, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, at for prayer and counseling, you may call us cellphone number 0951-897-5361. So magpatuloy po kayo mga minamahal ko mga kapatid, at bukas ng gabi, sa ganun din pong oras, 8:00 hanggang 9:30. Pagpalain po tayong lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, at ang mga iba pang announcement ibinibigay ko sa ating beloved brother Marvin. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay aming kayat po na magkaroon po ng oras at panahon po sa paglalusad ng ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Muli po, every Friday tayo po nagsisimula ng 1:00 po ng hapon, ng 4:00 po ng hapon. And every Friday po tayo po nagsisimula ng 7:00 na umaga hanggang 11:00 po ng umaga. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tayo po aming hinikayat po na tayo po sumuporta, tulungan po na ang banal na gawain na ating pinakamamahal na Panginoon. You can send your tithes and love offering through GCash na makita niyo po sa inyong screen. In advance po, pagpalain po kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Walang salapi na inyo po ibibigay sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon na hindi niya po bibigyan ng ganti. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. For your prayer or counseling, you may call us. Our contact number, 0951-897-5361 or 0933-8632603. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sumaatin po ang pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ito po ang inyong lingkod, Brother Marvin Villatayo. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ng papuhay pagsamba at salamat ay tanging lamang po sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. We love you in the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. There's power in the name of. There's healing in the name of. There's salvation in the name of. The Bible says that demons tremble at the sound of that name. Jesus, my sweet rose of Sharon, my lily of the valley. Oh, that's the reason I say that Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other, 'cause Jesus is the way. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other, Jesus is the way. Sing along with us. Jesus is the answer for the world today. For the world today. Above him there's no other. Above him there's no other. But Jesus is the way. Jesus is the way.
it, Sandra.